see without your blinding light. I am not worthy to come to you, but you have reached out to me. Everybody sing it out. I'm living by your grace. Wow. Hallelujah. Wow. Did you feel the presence of the Lord? Amen. Wow. Gusto kong bumati pa, hahabol ng Happy New Year. Happy New Year, everyone! Happy New Year. Sige po, parang naubos na ang ating lakas sa first service pa lang, pero sabi ko nga, mawala man ang ating mga tinig, no? Kung ito ay inalay natin sa Panginoon, ay sabi nga, our labor is never in vain. So today, let me start by giving you a game, no? Para maiba naman yung game. The game is entitled, Guess the Song as you listen to the given tune. So, sino dito marunong kumanta? Magkakaraoke po tayo. Hindi naman. Okay, so I have here 3 songs na related doon sa ating topic. And as you listen to the tune, you can raise your hand and tell me what is your guess, no, of the title of the song. Ito po yung una. Mayroon na po ba nakakaalam? 1. Meron na? Okay, yun. Meron na. Meron. Ano po ang sagot natin? Close to you. Palakpakan naman natin si ate. Close to you. You know, ito po ay, I think, lumang-luma na. It was sung by the Carpenters. Close to you. It tells about the longing of a girl, no? Every time na makita niya yung kanyang, probably a crush, you know, na kanyang gustong lapitan. No? Ang kanyang lyrics goes like this, no? Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Diba, no? Ganun po yung gusto niya. Tapos sabi niya pa, why do stars fall down from the sky every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Naramdaman niyo ba yung puso ng ng babae doon, no? Na parang every time na makita niya yung kanyang minamahal, talang gustong-gusto niyang lapitan ito, no? Parang every time na makita niya yung kanyang mahal, parang there is magic happening. So ito po ay kinanta ng duo, yung Carpenters, no? Yung lalaking tumutugtog, at of course si Karen po yung kumakanta. Idol niyo ba siya, no? Okay, number 2. Alam po ito ng mga medyo mas bata-bata pa. In love na sila. Team song nyo yan. Ano po yan? Come on, yes. You and me. Parang hindi siya you and me. Closer, you and I. No? Ito po ay galing kay Gino Padilla. So the sound, sounds like this. The closer I get to loving you. Come on. The closer I get to touching you. Baliktad. Give it time, just a little more time. We'll be together, you and I. No? Diba? Ganda. Ito naman ay
siguro, sige palakpakan po natin ang Panginoon, amen? No? Talagang sinasabi niya na habang daw siya ay lumalapit doon sa kanyang minamahal, ay lalo niya itong minamahal, di ba? So talagang there is something in the distance, no? In the gap. No? Kaya nga, pag tayo po ay laging magkasama, ay nadidevelop, nakikilala natin yung bawat isa, at ang pagmamahal ay lumalago, nag-grow po siya. Ito yung last. By the way, yung Closer You and I pala, napakaraming nito, no? Mga version, no? Si Rain may version yan. Parang 3 years ago ay pinublish niya, tapos millions kaagad. Pero last week lang, no? Alam niyo ba po na last week lang nag-trending ang kanta ni Adi, at ito po ay ginamit pa ng close-up, no? Para sa kanilang commercial using one of the hottest love team ngayon. No? Alam niyo ba kung sino hottest love team ngayon? No? Si Pastor at hindi, si Belle at saka si Donnie. 4 hours lang, no, na pinublish ang video ng The Closer You and I, nag 1 million views kaagad, no? Grabe, no? Grabe yung appreciation ng tao patungkol sa kanilang love. At ang pangatlo ay ano po yun? Wow, the closer I get to you. Yan. The closer I get to you. Ito po ay kanta ni Roberta Flack and Donny Hathaway. No? Pero ito po ay may record din na si Roberta Flack din. Meron din ito ang MYMP. No? At I think may iba pang isang Pinoy na nag-record nito. The lyrics goes like this. No? Sabi dyan, the closer I get to you, the more you make me see. Wow. By giving me all you've got, your love has captured me. Wow. Over and over again, I tried to tell myself that we could never be more than friends. And all the while inside, I know it was real. And the way you make me feel. Sabi pa sa kasunod, lying here next to you, time has just seems to fly. Needing you more and more, let's give love a try. Sweeter and sweeter love grows, and heaven's there for those who pull the tricks of time. With the hearts of love, they find true love in a special way. So, there is something in closeness that let the love grow. No? There's something in closeness, in distance, no, between persons na nagbibigay ng at nagpapalago sa pagmamahal. Kaya nga, no, yung may mga asawa, no, na nasa malayo. No, I'm not discouraging everyone, no, pero kailangan nating constant communication. Meron naman tayong tinatawag na technology, so gamitin po natin 'yan. Kasi syempre tayo po ay malayo sa bawat isa. Kaya nga kailangan mag-effort tayo na so that love will never fade, no? Para patuloy na lalo pang mag-grow ang ating pagmamahal sa ating paglapit sa bawat isa. Siguro dahil doon sa aking pinahulaan, alam nyo na ang title ng sermon for today. Alam nyo ba yung title for sermon for today? Ang title ng sermon natin for today is Closer to You. Yan. Sino dito ang gustong lumapit pa ang kanyang relasyon sa Panginoon, lumalim pa? Amen? No? Alam niyo po, it's one thing na tayo po ay may relasyon sa Panginoon. It's another thing na ito po ay lumalalim o mas malapit.
No, gusto nyo ba yon na mas lumalim at lumapit pa ang ating relasyon sa Panginoon? No, it is everyone's desire. Alam ko kahit na sinasabi natin na workers na o matagal na sa pananampalataya, no, desire pa rin natin. Even si Pablo, di ba? Kahit na po siya ay malapit ng mamatay, ay talagang sinabi niya pa rin na there is something na more to know about God. No? At gusto ko yun malaman. Gusto kong makilala pa ng lubusan ang Panginoon. Because the secret in having a strong relationship, intimacy with God, is actually knowing Him. At kung hindi tayo malapit sa tao o hindi tayo malapit sa Diyos, ay wala tayong way kung paano natin siya makilala ng lubusan. Kaya today, I pray na yung sermon na ito ay maglalapit pa sa atin sa Panginoon. And I will be using the text na medyo alam nyo na po ito at lagi nyo nang naririnig. Pero ito'y gagamitin natin ngayon for our text in our sermon. I'm referring to James 4 verse 8a. Sabi diyan, come close to God, and God will come close to you. Wow! Sumaglit mo na tayong manalangin. Ipagdasal natin ang pagsama sa atin ng Panginoon throughout the sermon. Lord, maraming salamat na binigyan mo kami ng pagkakataon na makinig ng iyong banal at makapangyarihang salita, O Diyos. Sinabi mo that we will seek you with all of our hearts, Panginoon. With all of our minds, Panginoon. With all of our soul and with all of our strength, Panginoon. Nakikita mo, O Diyos, ang inyong mga anak. At gustong-gusto nila, Panginoon, na makilala ka pa ng lubusan, Panginoon. Kaya today, Panginoon, you open the door, O God. You open the way for us to move a little bit closer to you, Panginoon. Maraming salamat na patuloy kang nagpapakilala sa bawat isa, Panginoon. At maraming salamat din na sa oras na ito ay narito ka at binabantayan mo ang iyong salita na maganap sa bawat buhay ng nagtitiwala dito, Panginoon. Bless everyone with your word, Panginoon. This I pray in the mighty name of Jesus. All will say, Amen. Wow. Come close to God, and God will come close to you. Wow. Sabi nga ng isang napaka-husay na mangangaral, no? Sabi niya, si Carl S. Lewis, sabi niya, good things as well as bad, are caught by a kind of infection. Para siyang virus. No? Parang virus. No? Ang isang bagay na katulad nito. No? If you want to get warm, you must stand near the fire. Wow. No? If you want to get warm, you must stand near the fire. If you want to get wet or be wet, you must get into the water. No? Kung gusto mo mabasa, ay di lumapit ka sa tubig. And if you want joy, if you want power, if you want peace, if you want eternal life, you must go or you must get close to or even into the things that has them. Sino po o kanino nang gagaling po ang joy? Amen? Kanino nang gagaling yung power? Aba, hindi natin alam. Parang 75 sa sa grade hindi. Now, peace, kanino nang gagaling yung peace? Amen, kay God. Eternal life, of course, kay God. Sabi diyan, ang mga ito, they are like great fountains, no? Of energy and beauty spurting up at the very center of reality. If you are close to it, the spray will wet you. If you are not, you will remain dry. Kaya nga importante na malapit tayo sa Panginoon. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan po natin siya. Amen? Hallelujah. Hallelujah. But how do we go near the Lord?
paano tayo maging closer to God. I only have 2 points today to share to you, how we can be truly closer to the Lord. And I believe, yung preaching na ito would also be a kind of chance for us to reflect. Nasaan na ba ang relasyon natin sa Panginoon? Alam ko lahat tayo may relasyon sa Panginoon. Because you are not here kung wala tayong relasyon sa Panginoon. Ang tanong na lang, gaano ba kalapit ang relasyon natin sa Panginoon? Nandun lang ba siya, lumalapit lang ba tayo sa Panginoon pag kailangan natin? Or kahit wala tayong kailangan, lumalapit tayo sa Kanya? O kinakausap natin siya? How often do we talk to Him? Yun ang mga tanong. Kasi that is the gauge. Kung ano ba ang klase ng relasyon na mayroon tayo sa Panginoon. Kung hindi ba tayo pinagpapala ng Panginoon materially, ay hindi na tayo nagpipray, hindi na tayo nagpapasalamat, hindi tayo nagpupuri. So yan po yung mga tanong na dapat nating tanungin sa ating mga sarili as we listen to this sermon. But instead of explaining a lot, at pasikot-sikot pa, let us use the principle of a kiss. Ito po sa unahan natin. Yun, I'm going ahead of my sermon. Ito po, kiss principle ang ating gagamitin. Ano ba ibig sabihin ng kiss principle? Ito ang ibig sabihin nito ay keep it simple and straight. Ano po yung gagawin natin? Keep it simple and straight. So, babalikan natin yung teksto natin kanina para ma-expound natin ng mabuti. Yan po yung James 4 verse 8. If you notice, ang nakalagay dyan ay come close to God ay may underline. Nakita nyo ba yung underline? Come close to God and God will come close to you. Pwede ba basahin natin all together? 1, 2, 3, go! Yan. So, ang ibang salin niyan ay draw near God and God will draw near you. Yan po yung ibang salin niyan. So, if you notice, nakalagay dyan na come close to God. Sino daw una mag-come close? Ang God ba o tayo? Yun po, nakalagay dyan. Tayo yung nauna. Yan po ang sabi ni James. Nagtataka nga ako na bakit tayo yung nauna. Pero, siguro ang pinanggalingan ni James dito ay God is already given. The closeness and the eagerness, the passion of the Lord to have a relationship with us is already written sa buong Biblia. Nandun na siya. It is already there. So ang inaantay na lang ng Panginoon ay tayo. Sabihin mo sa katabi mo, tayo na lang pala inaantay ni Lord. Yan. Tayo na lang pala inaantay ni Lord. Ito po ay gusto kong i-share sa inyo how passionate God sa kanyang pakipagrelasyon sa atin. How serious God sa kanyang pakipagniig sa bawat isa sa atin. In James 4:5, a little bit atras, doon sa ating teksto. Sinabi doon na, do you think the scripture have no meaning? They say that God is passionate, that the Spirit He has placed within us should be faithful to Him. So, yun na pala talaga yung desire ng Panginoon, na gusto niya ang bawat isa sa atin ay maging faithful sa Kanya. Kumbaga, when you say passionate, it is the one that occupies ng kanyang time, ng Panginoon. So, ito yung kanyang passion, ito yung gusto niyang mangyari sa bawat isa sa atin. Na magkaroon tayo ng closest, it's not only closer, but the closest relationship sa Kanya. Isa pa sa ebidensya na talagang passionate ang Panginoon na nakapagrelasyon sa atin. In verse 17 to 18 ng Psalms 139, nakalagay doon, how precious are your thought about me, O God. They cannot be numbered.
I can't even count them. They outnumber the grains of the sun. Wow! Medyo, dito nakakagulat, no? Na iniisip pala tayo ng Panginoon just like the number of the grains of the sun. Alam ba natin kung saan natin makikita yung mga sun? Sa mga beaches, everywhere nakikita natin yung sun. And sa English, no, sa grammar, it is countable noun kasi hindi siya kayang bilangin. No? Hindi siya kayang bilangin. Ganon daw tayo iniisip ng Panginoon, hindi mabilang. No? Kapatid, nasa isip ka, nasa utak ka ng Panginoon every second, even more than a second. No? Araw-araw, minuminuto, nasa isip ka ng Panginoon. No? That's how the thoughts of God for us. No? Sabi pa nga sa ibang bahagi ng Scripture, na alam ng Panginoon yung number ng ating mga buhok, alam ng Panginoon ang pangalan natin bawat isa. Ilan ba tayo? No? Alam ng Panginoon even the names of the stars, o ilang billion yung stars. No? Siyempre, yung sun, sobrang dami yun. Tama po ba? No? So, ibig sabihin, kahit anuman, kapatid, ang nararanasan mo ngayon, hindi po yan nakakaligtas. Hello? Hindi po yan nakakaligtas sa thought ng Panginoon. Ganun ka kamahal ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Dito sa Psalm 68:19, which I also used last Wednesday, sinasabi dito na, praise the Lord, praise God our Savior, for each day, He carries us in His arms. Araw-araw tayong kinakarga ng Panginoon. Kahit na hindi pa tayo nag-a-ask nito. Sa ibang salin nakalagay dyan, God daily carries our burdens. Bakit may problema pa rin ako, pastor? No? Baka napakarami ng problema mo. No? O baka hindi ka lumalapit sa Kanya. Or baka hindi makalapit sa iyo si Lord dahil mayroong naghahadlang na kasalanan. Hindi ko alam kung anong sitwasyon natin. Or maybe you are doubting. Hindi ka lubusang nagtitiwala sa Panginoon. But the Word of God is still true. No? Na araw-araw nagmamahal ang Panginoon sa iyo. Amen po ba? Hindi kung kailan niya lang gusto. Hindi kung kailangan mo lang. Kung hindi araw-araw, He carries us in His arms. Amen? No? Sa ibang salin nakalagay pa doon na each day, He gives us all the benefits. Yung ibang salin yan. No? Lahat, ibig sabihin, lahat ng pangangailangan at gusto natin na pangangailangan natin ay binibigay din sa atin ng Panginoon. Ganon kaseryoso ang Diyos sa pakikipagrelasyon sa atin. Kaya sabi ko kanina, no, inaantay lang ng Diyos na tayo po ay lalapit sa Kanya. Amen po ba? Sabihin ko nga kanina, let us keep simple and straight yung ating mga points. At the number one point is repent. Diretso, no? Repent, have hunger, and thirst for His presence. In Matthew 5:16, no, nakalagay doon na blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Yun ang sinasabi doon. But sa isang Psalms, no, in Psalms 42, which was written by the sons of Korah, ng mga psalmist po ito, no, grupo sila, ay this is actually one of the few, no, na mga psalms na hindi sinulat ni David, no? Hindi sinulat ni David kasi ang alam natin, akala natin yung psalms ay sinulat lahat ni David. But other parts, no, katulad ng Psalms 42 ay sinulat ng mga mang-aawit, no, na mga taga-silbi sa altar ng ating Panginoon. At yun po yung mga sons ni Korah.
Dito nakalagay na, as the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God. Wow, no? For the living God. No, kasi yung sitwasyon dito ng mga man of God na ito, ay they are struggling. Kung babasahin mo sa 5 pababa, nakalagay doon na downcast, no? Yung kanilang sitwasyon, discouraged, no? Maybe you are in the same situation, di ba? Maybe ay may mga problema din tayo ngayon katulad nila, no? Kasi pinapatunayan lang nito na kahit tayo po yung mga anak ng Diyos, no, there will come a time na tayo po ay magsa-struggle. There will come a time na tayo din ay manunuyo. Amen po ba? No? And if you are in that situation right now, God is telling you na thirst and hunger for His presence. And repent. No? Bakit ko sinabi ng repent? Baka sabihin ng iba, wala naman ako kasalanan, pastor eh. Bakit ako magre-repent? Oh? Wala kayong kasalanan. No? Alam nyo, sa Bible, no, ay nakalagay na even yung isang bagay na alam nating tama at hindi nating ginawa, ito po ay kasalanan. So even yung mga ano natin, yung parang mediocrity, no, yung parang, ano muna ako, magpapaanod lang muna ako ngayon. Hindi muna ako ngayon mag-full blast. Ano? Hindi muna ako attend ngayon, o hindi muna ako ngayon aawit kasi parang masama ang loob ko eh. Ganun. Kahit nakaschedule ka, yung ganun. No? So, these are things na akala natin okay lang. No? Pero, katulad, naalala ko tuloy yung, isa sa mga rebuke ng Panginoon sa isang church doon sa Revelation. No? Ang alam po natin, there are 7 churches in the Revelation. At ang last church ay ang Church of Laodicea. Ang sabi ng Panginoon doon sa verse 3 ng, chapter 3 ng Revelation, verse 16, no? Sabi doon, because you are neither hot nor cold, no? I will spit you out of my mouth. No? Because you are lukewarm, no? Na hindi ka naman mainit, hindi ka naman malamig, no? Isusuka kita. Ilalabas kita. Wow, ayaw pala ng Panginoon na ano lang tayo, no? Na parang hindi tayo buwelo doon sa ating paglilingkod. At ayaw din ng Panginoon na medyo dito tayo sa mahina na paglilingkod. So ayaw nyo ng ganun. At alam niyo po ba ang nakakagulat, no? Kung kayo po ay may mga Biblia, in verse 15, nakalagay doon na mabuti pa na kayo po ay mainit at malamig. No? So, para sa Panginoon, okay pa na ikaw po ay talagang malayo sa Kanya, na hindi ka talaga kumikilala sa Kanya, at ang isa naman ay talagang totoong at talagang todo-todo na naglilingkod sa Kanya. Yun ang gusto ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na sa gitna ka. Sa Panginoon walang gitna. No? Pero yun ang gusto natin. We won't just be in our comfort zone. No? Ayaw natin na ibuhos ng ganap sa Panginoon ang ating paglilingkod, ang ating pagkilala sa Kanya. Kaya we feel like, ang tagal ko na, bakit hindi ako nagagamit ng Panginoon? No? We feel like being closer to God is an inborn thing. No? That there are people like Billy Graham, no? mga sikat na mga preachers, that we feel like they were born na talagang malapit na sa Panginoon. But I want to tell you today na your level of closeness to God depends on you. Amen? It depends on you. It is your choice. Iba ito sa salvation. Salvation kasi is free. Tama po ba ako? Na ang Panginoon ay bumaba sa lupa, at inalay yung kanyang buhay, and if you just accept Him as your personal Lord and Savior, then you are saved. Yun ang nakasabi, ang sinabi sa Biblia. It's your faith that works, that counts doon sa salvation. Pero dito sa intimacy with God, if you want to be closer to God, if you want to be used by God, it is your choice. Amen? It is your choice.
Hindi yung, wala si nanay tita. Parang feeling natin close na close siya kay God. Pero, tinabaho niya yun. Every day, every night, nananalangin siya. Walang araw na hindi siya nananalangin. Pinispend niya yung kanyang buhay sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kahit siya nagsastruggle. Diba? So it is not automatic ang pagiging close natin sa ating Panginoon. Kailangan mayroon tayong thirst. Mayroon tayong gutom. No? Sa presensya ng ating Panginoon. Sabi nga dyan, no, my tears have been my food day and night. Naranasan nyo ba yon? Nang sobra ang tindi ng inyong problema, ay pati yung luha mo, kinakain mo na. Naranasan nyo ba yon? No? I hope hindi natin naranasan yon. Pero ako naranasan ko yon. No? Na feeling ko ang layo-layo ko kay Lord to the point na parang feeling ko pinabayaan niya ako. No? But I stood up, no? At nagkaroon ako ng thirst, no? For the presence of God. And then katulad ng psalmist na ito, this is when I remember these things. Ano ba yung these things na ito? Ito yung goodness ng Panginoon. Yung katapatan ng Panginoon. Yung pag-asa na nanggagaling sa Panginoon. Amen po ba? Maalala natin, kung tayo po'y lalapit sa Panginoon ng buong puso't kaluluwa, buong lakas, no? Maalala natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, lapit ka sa Panginoon. Yan, lapit ka sa Panginoon. Hindi natin alam kung ano po ang ating mga dinadala ng ating mga kapatiran. No, it's good na tayo po ay magbigay ng kahit patma lang sa shoulder. Amen po ba? Amen. Sabi sa Isaiah 55:1-3, no? If anyone, is anyone thirsty? Medyo sumobra yung atin pong slide. No? Is anyone thirsty? So pag kayo po daw ay thirsty, kanino tayo lalapit? Sabi ng Panginoon sa Isaiah, if you are thirsty, come and drink, even if you have no money. Come, take your choice of wine or milk. It's all free. So pag lumapit tayo sa Panginoon, lahat ng mga food na ating kakainin, free po yan. No, hindi po yan yung sa sa tanghalian natin, hindi po yan. Ang sinasabi ditong food, yung mga salita ng Panginoon. Amen po ba? Yung kabutihan ng Panginoon na ipinapardanas sa bawat isa sa atin. They are all free. No, sabi pa dito ni Isaiah, why spend your money on food that does not give strength? Why pay for food that does you no good? Diba? Ano ba yung mga food na ito? No? Palagay nyo, ano yung mga food na ito na hindi nagbibigay sa atin? Ano ba yung mga pinapapasok natin sa ating mga buhay na hindi nagbibigay ng spiritual growth sa bawat isa sa atin o nag-o-occupy pa ng dapat na para sa Panginoon. Sa mga bata, no, lalo na sa panahon ngayon, no, grabe yung influence ng technology. Tama po ba? No? Na makikita mo na lang yung bata, pindot lang siya ng pindot hanggang kahit na may gagawin pa siya, sandali lang po pa, pindot lang yan hanggang sandali, hanggang ikaw na lang yung gagawa. Ganun po. So, yung food na yun that comes from that technology, ay hindi po yun nakakaano sa atin. Hindi yun nagbi-build or nagbi-build up ng relationship natin kay Lord. Kaya, they are not food that do good sa atin. Tama po ba? No, sometimes we expose ourselves too much sa mga sa mga apps, no, like Netflix. Hindi naman masama, pero if you are doing this every day, na wala ka ng time for reading the Word of God, no, or mas pinipili mo pang mag-TikTok kaysa mag-read ng Word of God, o pinipili mo pang mag-reel,
no? Hindi ka pa nakapag-devotion, pero ang dami mo nang napanood na reel. Ang dami mo po napanood na YouTube Shorts. Ang dami mo nang napanood na TikTok, no? O hindi ka pa nakontento, no? Mag-invite ka pa ng mga kasamahan mo, TikTok muna tayo, ganyan. Pero hindi ka pa napagbasa kahit minsan ng salita ng Diyos. O kaya hindi ka pa nakapag-share ng salita ng Diyos. No? O worse, hindi ka pa nakapag-pray. So these are the food, no, na parang pinapapasok natin sa ating mga buhay na wala namang benefit talaga. No? Lalo na sa ating spirituality. Pero sabi ng Panginoon, listen to me and you will eat what is good. Sabi niya, you will enjoy the finest food. Come to me with your ears wide open. Listen and you will find life. Yung totoong buhay. Yung buhay na may meaning. Yung buhay na aabot sa langit. Amen? Kasi, sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maganda sana kung makontrol natin yung mga bagay na yun. No? If we are above all these things, na kahit na nagtitiktok tayo, pero may time pa rin tayo sa iba. Diba? Lalo na sa Panginoon. Diba? Pero kung nandun na ang atin pong full attention, it already becomes our idol. Napakarami ngayong mga kabataan na idol yung cellphone. Alam ba natin yun? Na pag wala silang cellphone, magre-rebelde sila. Alam ba natin yun? No, kasi necessity naman na talaga ngayon ang cellphone. Pero sometimes, kasi ito lang yung bagay na control nila. Amen. Na hindi natin minsan nakikita. Na sila yung may say kung anong panunuorin nila, kung ano yung gagawin nila. No? But, siyempre, little did they know, kasi mga bata pa sila, na ito ay kapahamakan. So I hope na yung mga kabataan dito ngayon ay take heed, no? Na hindi ito para sa kabutihan naming medyo mas matatanda. No? Sabi nga, ang mga bata na nakikinig sa kanilang mga parents will have long life. And your future are secured. Amen? Sige, palakpakan po natin yung ating mga kabataan na alam ko nakikinig po talaga. No? Sabi dyan, ano pa daw, kung tayo daw ay pumunta sa presence ng Panginoon, sabi dyan, I will make an everlasting covenant with you. Is that relationship? No? Tama, relationship yan. Yung covenant. No? Sino dito ang nakikipag-covenant lagi kay Lord? Ha? Dapat bilang Kristiyano, mayroon po tayo niyan. No, may covenant tayo, may agreement tayo ni God. That's part of the relationship. No, okay, Lord, bigyan mo ako nito, ha, ito yung gagawin ko. Mayroon ba kayong mga ganyang deal? Deal is a covenant. Deal with God is a covenant. Sana dalasan natin at damihan ang mga covenant na yan. At please, no, para pagkatiwalaan tayo ng Panginoon, every time na pakipag-deal tayo, makipag-covenant sa Panginoon, ay gagawin natin. I-fulfill dapat natin ang ating role sa covenant na yun. Kasi sigurado ako na ang Panginoon ay gagawin niya ang part ng kanyang covenant sa atin. Yun pong sabi niya, I will give you all the unfailing love I promised David. Kung susundin natin ang ating covenant. Amen po ba? Amen. So, before we be close, no, to anyone else, no, dapat ang unahin natin, let us be close to God first. Amen? Amen po ba dyan? Get close to God first before getting close to anyone else. God without man is still God. But a man without God is nothing. So tandaan po natin yan. No, na pag wala kang Diyos sa buhay mo, pag namatay ka, nada, wala. Di ba? Wala. Di ba? But man without God is nothing. Kaya, hindi ko man alam ang sitwasyon natin. Maybe we are quandering with some relationship right now na that keeps us away from our relationship to God. Ito yung advice ko sa inyo. Love the person who will help you get closer to God. Not the one who will become
the reason for you to create distance with God. Kung nilalayo ka ng taong ito sa Diyos, tanda yan na hindi siya mabuti para sa'yo. Amen po ba? Hindi siya mabuti sa'yo kasi nilalayo ka niya sa relationship mo sa Panginoon. Anumang bagay, no, bagay, tao, no, hayop, no, 'di ba pag nagpahula tayo, 'di ba? Bagay, tao, hayop, ganyan po. Pagkain, ganyan. Bakit nadama yung pagkain? May pagkain ba na lumalayo, napapalayo sa atin sa Panginoon? I don't know, no. If it stops you from getting closer to God, then it needs to go. So hindi ko alam, kapatid, kung ano yung naghahadlang ngayon sa inyo sa relasyon niyo sa Panginoon, or to even get closer to God, or to even get serious, get deeper with your relationship to God. Hindi ko alam. No, kayo lang nakakaalam yon. But I want to tell you na get rid of this. No, hindi mo ito kailangan. Kasi actually, ang kailangan mo ay si Lord, ang ating napakabuting Diyos na sinasamba. Palakpakan po natin ang ating Diyos. And sabi sa Isaiah, no, this is very alarming, no? Sabi diyan, seek the Lord while you can find Him. Wow! No? Alam niyo ba na hindi lahat ng pagkakataon ay masusumpungan natin ang Panginoon. Sometimes, kumari, ito ay ating pong panambahan, there will come a time na mabibigyan kayo ng work na mag-abroad, so hindi na kayo kasama, di ba? So habang kayo po ay nandito, o habang kayo po ay malapit sa Panginoon, ay pagigihan na natin ang ating paglilingkod. Amen? Kilalanin natin ang lubusan ang Diyos na ating sinasamba. Kasi ito yung susi, no? Para pagtiwalaan pa natin siya ng lubusan. Pag nakilala natin siya din ng lubusan. Amen po ba? Sabi diyan, call on Him now while He is near. Wow! Darating yung panahon na minsan nawawalan ka ng boses. Paano ka makatawag kay Lord, di ba? Or baka bedridden ka na. Paano man ma-demonstrate ang pagtawag mo sa Panginoon? Although alam ko ang Panginoon, even yung gesture mo lang, alam niya na tumatawag ka sa Kanya. But hindi mo na ito masyo-show, mapakita sa iba, no, upang ito'y magiging stepping stone din ng iba para sila rin po ay magtiwala sa Diyos. Amen? Sabi diyan, let the wicked change their ways and banish the very thought of doing wrong. So panahon na, no? Kahit na ito'y ginagawa ng lahat. Sabihin natin, bakit yung iba, napakarami namin ito yung ginagawa. No? Hindi ibig sabihin na ginagawa ng lahat o napakarami, tama na po yun. No? So ibig sabihin, Pastor, lahat kami mapupunta doon? Oh, that's what the Bible says. Di ba? Sabi nga, many are called, few are chosen. Actually, sa Bible, may numero na eh. Di ba? May numero ang maliligtas. Amen? At huwag nating hayaan no, na malayo tayo sa ating Panginoon at mapahamak. Sabi diyan, change your ways. So hindi ko alam kung ano po yung mga struggles nyo ngayon, no? But if it is not pleasing to God, baguhin na natin ang mga ginagawa natin yan. Let them turn to the Lord that He may have mercy on them. Yes, turn to our God, for He will forgive you generously. Ito lang naman ang nagbibigay at naghahadlang sa atin sa matibay na relasyon natin sa Panginoon. This is the main, actually, kasalanan. Amen? Kaya nga, sabi doon sa ating points, repent and have a thirst and hunger for His presence. Because if you are always in His presence, hindi ka na makakagawa. Kung nasa liwanag ka kasi, hindi makakagawa ng mga bagay patungkol sa kadiliman. Amen po ba? Kaya asamin natin na tayo po ay laging nasa presensya ng ating Panginoon. Number 2, obey and have fear of the Lord.
No, yan po yung last point natin. Kanina, no, ano yung una nating point? Repent and have thirst and hunger for the presence of God. Ngayon naman, obey and have fear of the Lord. Importante po ito yung fear of the Lord. Kasi most of us, no, can declare that we love God. No? Pwede tayo shout out loud that we love the Lord. Pero may takot ba talaga tayo sa Panginoon? Bakit ginagawa pa rin natin yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya? Alam nyo, if you have fear of the Lord, hindi ka nagagawa ng mga bagay na magbibigay ng lumbay. Sabi nga, ang bawat sin daw natin na nakukumit, nagbibigay ng sipayo, nagpapaiyak sa santong Espiritu na nasa ating katawan. No? So, it's time, no, na magkaroon tayo ng fear of the Lord. Naalala nyo ba yung istorya sa Bible na no, may mag-asawa na nagsinungaling? No? With regards to income nila ata yun, no? Yung pinagbilhan ng lupa. No? Nagsinungaling sila kasi parang they feel na baka ang porsyento ng mapupunta sa church ay mas malaki kaysa kanila. Kasi siguro sobra silang nangangailangan. And pinagpalit nila ang kanilang buhay, no, ang kaluluwa sa pagsisinungaling. And right there and there, God struck them. Sila po ay namatay. Si Ananias at saka si Sapphira. And then in the Bible as well, no, mayroong dalawang magkapatid. No? Ang pangalan niya ay si Nadab at saka si Abiho. No? Yung mga anak po sila ni Aaron, no? Ni Aaron. Mga priest po sila. They are actually serving sa altar ng ating Panginoon, sa templo ng Panginoon. Now, there came a time na hindi nila nirespeto. Kasi ang fear of the Lord includes reverence, include highest honor, highest glory na dapat iakma natin sa Diyos, who is King of Kings and Lord of Lords. Naalala niyo ba na nung minsan ang covenant parang nalaglag, no? Tapos hinawakan ng isang tao na hindi Levita, namatay. No? Kasi nga, hindi yun nakatakda para sa kanya. Kasi sinabi ng Panginoon na ang mga Levita lang ang pwedeng magdala ng Ark of the Covenant. Ang nangyari kay Nadab at kay Abiho ay sinabi ng Panginoon na kukuha lang ng apoy doon mismo na sa loob ng templo na pwedeng isindi pa sa ibang mga alampara. Pero ang ginawa nila, kumuha sila ng profane fire. No? Gumawa sila ng sarili nilang fire at hindi nila offer sa ating Panginoon. At pinagsisindihan nila ang mga lampara without considering the command of God. Ano ba yung nangyari? No? Lumaki yung apoy at nilamon ang dalawang ito. Kasi wala silang takot sa Panginoon. Kahit sinabi na ng Diyos na hindi mo dapat gawin yan, lingkod ka pa naman ng Panginoon. At ito po nga ang sinabi ni Moses kay Aaron sa kanilang ama. Of course, si Moses, kahit na pamangkin niya yon, ay hindi na siya nagtaka. Kasi kilala niya ang Diyos. Yes, alam niya yung Diyos ay mabuti, maawain, full of mercy, but our God is also a God who is a consuming fire. Alam ba natin yun? Is also a consuming fire. No? No, pwedeng agad-agad ay pwede niya ipataw sa'yo, no, ang judgment ngayon din. Pwede na gawin yun. No? At napakarami nang nakaranas nun. No, na because they mock, no, the name of the Lord. No? Meron nga doon na may kwento ng isang pastor, no, na nagba-Bible study sila, tapos kinukutya, no? Tapos may dala-dala pang polo yung lasing siya eh. No? Pag alis nila sa Bible study, no, nagpray lang yung pastor, pero hindi niya naman pinagpray na mapahamak yung tao na yun na kumutya sa kanya. Pag alis niya, no, tumawag sa kanya yung Bible study nila, na yung tao na nag-mock doon ay yung mismong dala-dala niyang bolo, yun ang sinaksak sa kanya. Look at that. No? Mockery of the God who is true.
no? Holy and glorified. Amen po ba? So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito ang sinabi ni Moses sa kanyang kapatid. No? Bakit nangyari sa kanyang pamangkin? Dalawang pamangkin ang bagay na yon. Sabi ni Moses kay Aaron, by those who come near me, I must be regarded as holy. Must. No? Meron tayong mga should be, no? Mga ganyan tayo. Or may. Pero yung must, iba yan eh. Tama po ba? Pag must, hindi mo pwedeng hindi sundin yan. Kasi yun po yung sinabi ng Panginoon eh. I must be regarded as holy. And before all the people, I must be glorified. Sabi niya pa sa Psalms 89:7, sabi niya, God is greatly to be feared in the assembly of the saints and to be had in reverence of all them that are about Him. Ano ibig sabihin niya? No? Sa katulad nito na kongregasyon, dapat nire-regard natin na nandito talaga ang Panginoon sa ating harapan. Huh? Alam ba natin, sa mga Methodist, no? Methodist, alam ko ang Methodist, grabe. Ang regard nila dito sa fear of the Lord. No? Talagang, nakaano yan? Nakaupo ng maayos. No? Talagang, pag lumuhod dyan, talagang ganito, ganyan. No? In order lahat. Kasi we are serving a God that is excellent. No? Sometimes, do you ever wonder why sometimes kahit na ang ganda-ganda ng worship, parang hindi mo na feel. Kasi hindi mo naman talaga ini-expect na ikaw po ay mapupuno. Alam mo, hindi ka talaga mapupuno. No? Pag pumunta kayo sa church, dapat ini-expect mo na yan eh. Na mamimit mo si God. Na ibubuhos mo ang lahat para sa Panginoon. Kasi kung hindi po yan ang iyong attitude, uuwi ka lang lagi na luhaan. No? Uuwi ka lang lagi na hindi na puspos. Kasi hindi mo siya inaasahan. Asahan natin. I-expect na natin. No? Pag pinupuri niyo ang Panginoon with all of our heart, sabi niya nga, di ba, draw near to me. And I will draw near to you. Di ba? Kailangan nating magawa ng effort, no? Para tayo mapuspos ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Fear of the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. And lastly, no, ito ay lagi kong naririnig na, siguro dapat hindi na ako maging servant. No? Hindi na ako dapat nagsiserve kasi friend ko naman na si God. Wow! How many of you wanted to be friend of God? Amen. Alam nyo, yun talaga ang desire ng Panginoon. Sabi niya, I want you not to be called servants anymore. Gusto ko maging, ang tawag ko sa inyo, friend na lang. Pero alam niyo po ba na in John 15:14, nang binanggit niya yon na I want to be friend with you, ito pong sinabi niya. No? In John 14, you are my friends if. May if pala. Pambihira. Hindi pala ano yan. Hindi pala siya mahatik. No? Hindi pala na kahit na ano ka, yung palpa ka lagi o talagang nagloloko ka o binabastos mo si God, friend pa rin, hindi. Nakalagay pala, if you are my friends if, conditional. Halimbawa, ang kondisyon ng pagbibigay ko sa iyo ng 500, maligo ka muna. Ganun. So, kung hindi ka maligo, do you expect pa ba na magbibigay ako ng 500? Hindi na. Kasi yun ang kondisyon. I will give you 500 if you will take a bath. That's how it is when things are conditional. Hindi pwede na, sige magbibigay na ako ng 500, libre lang. Bigay, okay na po yun. Pero pag may condition, you need to do first the condition before the other phrase would be true. No? Kung wari, yung pagiging friend, maging true yan, kung nagagawa mo ang if. What is this if? Yan po ang nakalagay doon. You are my friends if, lakasan po natin, if, ayan. Kung ano daw ang inuutos ng Diyos at sinusunod mo, friend ka nga talaga.
Kaya minsan, pag nagpapaawit ng, I am a friend of God, medyo ano po muna ako, check ko muna yung sarili ko. Lord, kailangan mo, umano ko muna, maghingi ka muna ng patawad. Kasi si Lord naman ay mapagpatawad. So, alalahanin mo muna yung mga kamalian mo, tapos maghingi ka ng patawad para talagang maisasagaw mo na, I am a friend of God by His mercy. Kasi wala namang makakatayo dito, lahat talaga ay nagkakasala. Tama po ba? Kaya kailangan lang lumapit. Come closer to God. Amen? Hallelujah. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Ito yung sinasabi niyang, you do what I command. In verse 9 to 13, sabi diyan, as the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love. Pag sinusunod pala natin ang Diyos, talagang love na love tayo ng Panginoon. Alam niyo, wala naman yan pinag-iba sa relationship ng magulang at anak. Laging ganun po. Ano? Ang reflection ng ating relasyon sa Panginoon, na father and children, ganun din sa pamilya. Diba? Pag ang anak mo ay laging lumalapit sa iyo, malambing sa iyo, laging humingi sa iyo, parang nakakatuwa naman, di ba? O kay, may sarili ka na palang diskarte, umano ka na, magsalo ka na. Di ba? O kaya lagi kang hindi sinusunod, di ba? No? Merong ganun sa pamilya. Tama po ba ako? No? Hindi naman natin na sila sinasabi na hindi natin na sila anak. Kasi kahit nasuwail, anak pa rin naman natin sila. Tama po ba? No, kailangan lang, pero iba yung treatment natin eh. Tama po ba ako? Siguro sabihin ninyo, si Pastor may favoritism. Hindi. No? Not matic yun. Na pag ang isang tao ay, ito yung pinapakita sa iyo, ito rin yung, ano mo, di ba? Tama. Yung response mo. Kaya, kailangan sundin natin ang sinasabi ng Panginoon. Sabi diyan in verse 11, dito tayo magtatapos, sabi diyan, I have told you this so that my joy may be in you. Gusto niyo ba yung kagalakan ng Diyos ay mapunta sa inyo? Sabi diyan, and that your joy may be complete. Kaya pala minsan ay may mga mananampalataya na kahit anong pasa na yung daigdig, no? Parang unli, sino dito, naranasan ko yan sa buhay namin, siguro mga some years ago, parang ano siya, yung unli challenge, no? Unli struggle. Hindi pa natapos yung struggle na isa, mayroon na naman. Sige, unli struggle lang siya talaga. No? Pero dahil hindi kami nag-give up sa aming pananampalataya sa Diyos at sinuko namin lahat ito sa Panginoon, sabi diyan, He will give you joy. Wala, hindi yan may bibigay ng mundong ito. No, alam mo no, kahit maraming pagsubok, nakangiti pa rin ng mga Kristiyano. Tingnan mo yan, no? Nakangiti. Alam ko yan, may mga problema yan, pero nakangiti yan, di ba? So, ganun ang binibigay ng Panginoon. Sabi diyan, my command is this, love each other as I have loved you. Very simple and straight. Amen po ba? Now, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. So once again, kung tayo pa'y gusto nating maging malapit sa Panginoon, repent, number 1. And have hunger and thirst for His presence. Number 2, ano pa yung number 2 natin? Ano number 2 natin? Obey. No? Obey and have fear of the Lord. So pag lahat yan ay nagagawa natin, I am sure, talagang malapit sa atin ang Panginoon. No? Pwede na po tayong lahat tumayo? Hallelujah. Sabi sa verse 13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Hindi, ang utos ng Panginoon, hindi natin yan, dinescribe niya lang po yan. No? Kasi ginawa niya po na yan. Ginawa na po yan ng Panginoon, na inala yung kanyang buhay para sa atin. No? So hindi inuutos ng Panginoon na ang buhay mo ay kitilin mo para sa iba. Hindi po yan inuutos ng Panginoon. Ang gusto niya lang ay susundin natin ang pinapagawa niya sa bawat isa sa atin. God is saying to you today, no, if you have challenges, no, or you are facing something insurmountable today, sabi niya, I am bigger
and stronger than anything you are facing. Rely more on my strength than yours. If you are feeling overwhelmed, give it to me. Because my hand are big enough to handle your worries, doubts, and fear. Amen po ba? So the more we are closer to God, the more we realize na wala na pala tayong ibang kailangan. Ang kailangan lang natin ay ang ating Panginoon. Amen po ba? So as we sing this song, no, ay gawin natin itong panalangin. No? Bagamat it needs our effort, no, we will ask God na tulungan niya na tayo na lumapit sa Kanya. Amen? And today, we are also inviting everyone. If you have heard the Word of God clearly today, just come. Just come to the altar and exemplify that you will do your part to be closer to our God. Amen? Hallelujah. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.